Good morning mga kababayan. John BGTV po at bumabalik sa inyo ulit. At mayroon tayo ngayong tanggap, isang electric fan. Ang tatak o brand ng electric fan ay Camel. Ang pinaka problema nito ay yung pinaka number 1 niya, hirap mag-ikot sa umpisa. Yung 3 at saka yung 2 at saka 3 ay okay naman siya. Ayan, pag pinindot mong 2 at saka 3, tuloy-tuloy yung niya, ikot. Ang complaint sa atin, ayaw daw umikot sa number 1. Pero ang 3 at saka ang 2 at saka 3 ay okay naman siya. Ngayon, gagawin natin, pinaka-suspect natin yan nung habang hinahawakan natin ng shafting niya, ay parang maluwag siya. Yan, titingnan natin, buksan natin yung ating gagawin. Mga kababayan, pasensya na po kung ngayon lang tayo ulit nakagawa ng video. Ang pinaka problema po ay nagkaroon ng problema yung screen ng cellphone natin. Nag-block siya. Kasi dati nahulog yan galing sa attic, yung cellphone natin, nagkaroon ng crack. Nag-umpisa lang sa maliit hanggang sa lumaki na. Nasira na nga po yung nagkaroon ng nag-block siya na nangitim. Kaya nagpalit tayo. Kaya pinalitan natin ng screen. Ngayon, medyo okay na po. Kasi yung lahat ng video natin nandun sa isa kong cellphone. Kaya hindi tayo naka-download. Ang tagal natin hindi naka-download. Kaya ngayon lang tayo naka-download ulit. Ang ginamit natin ay ito yung yung cellphone natin na hindi ginagamit. Timing naman na mayroong tanggap, kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon para ma-i-video ito yung ating ginagawa. Ito yung kabayan, yung mga pareho gumawa tayo. Hirap humikot yung yung ating electric fan sa number 1. Ang pinaka posibilidad minsan na problema, maaari capacitor at maaari naman mga bushing shafting niya, or na siya, yung parang natuyuan ng langis. Ito na tuyuan to ng langis. Tapos yung mga lock niya sa bushing, hindi na siya, parang lumuwag. Kaya ngayon binubuksan natin. Yan, kinakalas natin ngayon. Titingnan natin kung ano nangyari, kasi nung hinawakan natin ng shafting, maluwag siya, yung parang mayroon siyang play. Or yan nakita natin, nabuksan na. Yan, hirap natin kaya hinila ko na lang. Paghila ko, talagang hindi pa masyado persado, natanggal na. Kasi hindi na nga kumakapit yung pinaka-lock niya. Sa shafting kasi mayroon dyan parang foam siya na stakan ng langis. Tapos yung lock, ang importante doon yung lock. Kasi pagka hindi na kumakapit yung lock at sumasayaw na yung bushing natin, magkakaroon doon ng problema doon sa shafting o sa ikot ng ating electric fan. Yan ngayon kabayan, natin yan. Ang shafting pwede pa naman, kaya niliha ko lang muna. Ayan, tinanggal natin yung mga parang bakat ng ng bushing. Pero pag medyo malalim na yung scratch doon sa shafting, kailangan na talaga palitan. Ayan ngayon, ayan, medyo madala pa naman sa liha. Kaya nililiha natin, nililinis yan.
hinihipo-hipo ko kung talagang malalim na yung ano niya. Pero pag malalim na yung kabayan, kailangan mo na talaga palitan ng shafting. Pero habang kakaunting ano pa lang, pwede na gagawin ang ano, liha. Ayan. Liliyahin mo siya. Kahit tayo lang mga may-ari ng electric fan, kaya natin yan gagawin. Ayan. Umiikot naman yung electric fan natin, pero hirap. Hirap siya mag-starting o kaya mag-ikot sa una nating pagpindot. Kaya ang gagawin natin, bubuksan siyempre, tapos i-check natin yung bushing at saka shafting. Ang pinakaano dyan ko minsan, ayan, lumabas ako dyan. Kumuha ko ng yan, bushing doon sa stock ko sa labas. Kasi doon ko nilalagay yung aking mga gamit sa labas. Sa loob ng bahay ko yan. Iyan siya, yan. Tinanggal natin, yan. Tinry natin dyan na kung kayang ano yun yung ano niya. Yan. Yan. Titik-tik natin yung ano niya yan, yung pinaka-lock. Ang inano natin. Yan o. Gumagalaw-galaw siya. Ayan na siya. Ayan. Inaayos natin ngayon yung ano dyan. Yung lagayan ng ano niya. Yung ano tawag dito? Lagayan ng bushing. Tapos nakita ko yan dyan. Yung pinaka-foam niya ay tuyo na. Wala na siyang langis. Natuyuan siguro kaya napuwersa yung bushing magsama sa ikot ng shafting. Kaya lumuwag yung ang ano niya, pinaka-lock. Ayan, pinapalitan natin. Yan, tinanggal natin yan. Kasi hindi na siya hindi na siya magki-clip doon sa pinaka-bushing. Kaya ang ginawa natin, talagang tinanggal natin yung pinaka-lock. Tapos, naganap ako dyan ng naganap ako ng pampalit doon sa labas. Tinignan ko kung mayroon ako doon na pwedeng ipalit na lock sa ano niya, sa bushing niya. Kasi ang lock noon ay medyo hindi na siya umiipit doon sa pinaka-bushing. Ayan, lumabas ako. Medyo natagal-tagalan tayo kasi naganap tayo doon sa mga stock natin. Kabayan, habang naghahanap tayo ng lock doon, promote tayo ng ating channel. Jan BG TV po, ang ating pangalan ng ating channel. At kung kayo'y dumaan lang sa ating channel, at hindi pa nakasubscribe, hit na lang po ng notification para lagi tayong ma-notify o kaya lagi tayong una pag may mga bago tayong video. May mga video ako doon sa cellphone ko, sa mga amplifier at saka kaya lang hindi ko i-download kasi ang pinaka-problema nga doon, hindi ko na makita yung sira yung screen niya. Bumigay na yung ating cellphone, kailangan na ng bago. Sa dami na siguro ng video na nakastock. At paki-subscribe na rin po, kabayan. Pag hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po tayo para lagi tayong ma-notify po sa ating lagi tayong una pag may mga bago tayong in-upload na video. Ito, electric fan to, Camel yung tatak. Ang complaint sa atin, hindi na daw umiikot. Pero nung tiningnan ko, ang number 1 lang yung hirap mag-ikot. Yung pinaka-starting niya. Pag nilagay mo sa number 2, umiikot naman siya, pero mararamdaman mo na sumasayad na yung pinaka-shafting niya sa bushing. Ayan, naganap tayo ng lock doon sa labas na stock natin. Ayan siya. Ayan, ilagay natin. Hirap pa nga dyan pumasok yung
yung pinaka-lock niya. Ang ginawa natin dyan, syempre, dahil technician tayo, gawa natin ng paraan para makapasok yung lock ng busing. Ayan siya, kabayan. Sabi ko nga kanina na ang sira lang yan, ang pinaka normal na sira dyan pagka hirap mag-ikot. Tapos ang mga starting niya o kaya yung number 1 o number 2, kung minsan na hanggang number 3 ang hirap mag-ikot yung yung ating electric fan. Ang pinakasira niya minsan yung pinaka-bushing na shafting niya. Ito na kita natin na ang pinakasira nito ay yung lock niya. Dahil nga hindi na kumakapit doon yung lock niya sa bushing, nagkaroon ng nagkaroon ng problema yung bushing niya at hirap na siya mag-ikot. Ang isa pa sa mga dahilan, ayan, ginamitan ko ng tubo para pang papasok doon sa lock ng ang bushing para talagang lapat siya, pero ang kasi matigas yung lock niya, tapos hindi kasya sa doon sa kahit anong pukpok natin. Ginamitan na natin ng tubo, screwdriver, ayaw pa rin pumasok. Kaya ang ginawa natin dyan, para lang makapasok, ginawa natin ng paraan para minsan kailangan mo nang bawasan yung yung salak para bawasan kung sa ikating mo lang kaunti para makapasok siya. Siyempre, pag nakailagay na sa loob, kailangan ilagay mo ng maayos na titingnan natin na pag hinawakan mo siya, parang hindi siya kayang igalaw ng daliri natin yung pinaka-bushing niya. Ayan siya. Ginamitan na natin ng pinagbabawal na technique dyan para lang pumasok. Hirap tayo. Ayan na siya. Nag-iisip ako kung paano ko ipasok kasi medyo masikip ang niya. Lumalampas na doon sa sa butas ng Ayan. Ilagay natin. Ayan, inano na natin yan ngayon. Ayan. Siguraduhin lang natin na kapit talaga siya o kaya humahawak siya talaga doon sa sa bushing. Ang diyan, yung pang-check natin, kung minsan yung daliri natin, galaw-galawin natin kung gumagalaw ang bushing, ibig sabihin maluwag yung pagkakapit ng lock. Yan, pinukpok ko pa yan dyan, talagang pinalapat ko siya ng husto para talagang kapit siya. Yan yung sa likod na yan, pinalitan din natin ng bushing, tapos tiningnan din natin yung wire niya kasi sa siguro dahil sa wala na siyang langis, uminit yung motor niya, tapos yung mga plastic na tali niya doon sa pinaka ng wire ay wala na. Ayan yan. Yung pinaka yung wire na malaki na puti na yan, tsaka yung sa capacitor, umaangat na yan. Kaya ang ginawa natin dyan, nilagyan natin ng plastic na pantali. Ayan siya. Ayan, nakita natin. Ayan. Nilagyan natin, tapos para hindi siya magalaw-galaw kasi kabayan, kung minsan pagka gumagawa tayo at hindi natin napansin yan, mabilis lang kasi maputol yung mga wire niyan, yung mga magnetic wire niya na nakakonek doon sa sa pinaka-wire niya papunta doon sa ating mga control. Kaya kailangan nakatali yan para hindi siya magalaw-galaw at hindi
hindi siya ayan, hindi ko na tinanggal yung lock na yan kasi medyo okay pa. Ang ginawa ko na lang, pinabuka ko muna. Yan. Yan, pinabuka ko muna yan para lagyan ng busing. Saka ko ngayon inano ng screwdriver yan. Pinukpok para ang lock niya kumapit doon sa pinakabusing. Yan siya. Yan. Yan. Konting pukpok lang yan kabayan. Hindi naman malakas. Yan, tiningnan natin, tinisting. Kung okay na. Yan, okay na yung busing. Madali lang kabayan pagka nasanay ka na sa paggawa ng electric fan. Madali lang kahit ikaw na lang na may-ari. Sa mga kuminsan may-ari ng electric fan, no? Sa ating mga electric fan, kaya na natin i-repair yan. Hindi na kailangan siguro dalhin sa mga gumagawa. Maliban na siguro pag motor. Yan. Pag sunog ang motor, kailangan natin talaga. Yan, binalik ko na yung mga niyan, mga spacer niya. Yan, nilagyan ko ng oil, yung pinaka-foam niya, nilagyan ko ng stock. Yan. Kasi tuyo talaga, wala nang oil ang niya. Yan. Yan, inangano ko ulit. Yan, tinignan ko pa kasi medyo magulo ang niya. Magulo ang pagkaano ng wire niya. Hindi ko alam kung pinagawa na nila to dati. Pero yung paglagay kasi ng niya, capacitor, medyo sagbal doon sa pinaka ng niya, ng motor niya. Yan, nilagay ko ng maayos para pagka kinabit, ayan. Ayan, malalim pa yan, no? Yan, hindi siya tugma doon sa Kabayan, meron din dyan, no? Na yan, yung pinaka-rotor niyan, may yung bakal na yan, kailangan nakadugma doon sa pinaka ng doon. Kailangan tugma siya doon o kaya tama siya doon sa niya na ayan. Kasi ko yan, malaki ang niya. Mayroon siyang mga allowance, siguro dalawang spacer ang nilagay ko para kumasya siya at hindi na siya atras abante ang pinaka-shafting niya. Siguro rin sa mga dahilan yan para ang ang motor niya kuminsan minsan hindi. Iyan. Ngayon, bilik natin kasi nalagyan na ng busing, nilinis natin shafting, tapos yung lock niya pinalitan natin. Palit tayo ng lock doon sa pinakabusing niya. Yan ang yung pinaka-importante kabayan. Pagka maluwag yan, talagang sasayaw yung shafting niya. Yan na. Ngayon, titisting natin kung okay na ba yung niya. Yan, saksak. Tapos, pindot. Kung iikot. Ayan, umiikot. Siguro kita naman natin yan. Umiikot ang shafting niya. Ibig sabihin, umaandar ang motor. Hindi na siya tawag dito? Hindi na siya yung magdahan-dahan pa bago lalakas. Diretso na siya. Kasi akala ko nga capacitor ang pinaka-problema, kaya lang nung nahawakan kong shafting, maluwag siya. Ibig sabihin, may problema ang shafting niya o ang busing. Yan na yung kabayan, yung ginawa natin. Medyo binabalik na natin ngayon kasi nagawa na natin yung pinaka-problema. Madali lang ang paggawa ng electric fan. Ang pinaka-main na problema lang dyan, kung minsan busing shafting lang naman. Tapos, pero may time din kabayan na kuminsan dandahan ang ikot ng motor niya, parang number 3 na, pero ang ikot niya parang number 1 pa rin. Minsan may problema din yan ng motor, kaya dapat marunong ka lang mag-check din ng motor kung minsan. Yan, nilagay na natin yung niya, lock. Tapos nilagyan natin LLC. Yan. Tapos, nilagyan natin ng lock siyempre at cover.
para iti-testing na talaga siya. Yan, sinaksak natin. Yan, makita mo na naman. Number 1, number 3, parehas na automatic na siyang umiikot. Yan, baliktad natin ang cover. Kasi okay na po yan, kabayan. Maayos na po yan. Kaya lang nahirapan tayo dyan sa likod magtugma ng ng screw. Yan, may kaunting pokpok pa sa likod bago natin. Kabayan, pagka kayo po'y napadaan sa ating channel, paki-subscribe po, paki-like na rin po, paki-comment kung gusto niyo po mag-comment para malaman din natin kung hanggang saan nakarating ang ating video. Salamat po, kabayan, sa walang sawang pag-subaybay sa ating mga ina-upload na mga video sa ating channel. Iyan na yan, kabayan. Yan.